Mapagpalang umaga po sa lahat at muli ako po si Pastor Ryan ng DFC Sharjah. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon ng unang-una sa lahat dahil nakabalik ho ako sa platapormang ito at sa umagang ito upang muli makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, meron po tayong dakilang dahilan kung bakit po tayo kailangang magalak, kung bakit po tayo kailangan mag-celebrate itong Disyembre. Alam po ba natin kung bakit in the first place bumibili tayo ng mga magagarang damit o bagong damit, bumibili tayo ng mga regalo at namimigay ng mga regalo, kung bakit tayo kailangang magluto at maghanda ng masasarap na pagkain. Yan. So since December po tayo, ito pong message natin ay pumapatungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoon. And the very reason why we celebrate this December, dahil ipinanganak na po ang ating Panginoong Jesus. Ito po ang kanyang araw ng kapanganakan. Ito po ang sineselebrate natin ngayon. Ang kapanganakan po ni Jesus, by the way, ay hindi po isang kwento or hindi po ito isang history. Ito po ay totoong buhay. Isang buhay ng may katotohanan na patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa atin, sa buhay natin, noon at hanggang ngayon. Sa isang sabsaban, isinilang po ang ating Panginoon. Isinilang po ang ating hari. Bakit po kailangan na sasabsaban siya? Pastor, hari siya, di ba? Bakit pwede naman siya ipanganak sa isang kaharian or sa isang disente at magarang lugar? Ngunit bakit sasabsaban? Ito po ay nangangahulugan ng isang pagpapakumbaba. At kung meron pong pagpapakumbaba na ipinapakita or minomodel ang ating Panginoon regarding po dun sa kapanganakan niya sa isang sabsaban, ito po ay dahil sa kanyang pag-ibig. Siya po ang liwanag na dumating sa gitna ng kadiliman, sa kadiliman ng mundong ito. At sa mga panahon po na tayo ay nanghihina, tayo po ay talagang walang-wala na pong pag-asa minsan. Pero because He was born, because Jesus came to the world, siya po ang naging katugunan at siya po ang naging Savior natin. Tulad po ng mga pastol na nakarinig ng magandang balita. Ano po ba yung magandang balita? Kung meron po kayong mga Biblia, pwede po kayong makipagbukasan sa akin at sama-sama po natin basahin ang mensahe ngayong umaga na nagmumula sa Luke chapter 2 verses 10 to 11. So yung English version na lang po babasahin ko na po. Sa verse 10, ang sabi po rito, "But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. For today, in the town of David, a Savior has been born to you. So He is the Messiah, the Lord." Ayan na po ang ating magandang balita. Di po ba? Sa mensaheng ito, pinapakita po kung bakit po tayo kailangan magalak, kung bakit po tayo nagse-celebrate itong December na ito. Ano po? At alam niyo po mga kapatid, tulad po ng mga pastol na nakarinig ng magandang balita, tayo rin ay tinawag na magalak, sumamba at magpahayag. So let us rejoice, not only with words, but in our lives. Jesus is the reason of our joy. Jesus is the reason why we celebrate. Lagi po natin tatandaan yan sa tuwing dumarating ang buwan ng Disyembre, and why we celebrate. Because Jesus is born and Jesus is the reason of our joy, of our hope. He is our Savior. Siya ang ating kapayapaan, ang ating lakas, ang ating kaligtasan. Siya po ang Mesiyas na isinilang upang iligtas po tayo. Kaya't ang ating kagalakan
ay hindi po panandalian, kundi ito po ang kagalakan na nagmumula sa presensya ng Diyos. At kahit kailan at sa kahabaan ng panahon, mananatili po ito sa ating puso. Ito po ang message natin para sa Disyembre nito at sa umagang ito. Kaya mga kapatid, sa sandaling ito, ihanda po natin ang ating mga puso habang inaalala po natin ang kapanganakan ni Kristo, ni Jesus. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Let us reflect. May lugar ba si Jesus sa ating puso o sa puso ko? Siya ba ang sentro ng ating buhay at kagalakan? Tayo po ba basta-basta lang nagse-celebrate nitong Kapaskuhan at itong Disyembre? Let us welcome Him. He is a new baby in the manger. Pinanganak mula sa langit, pinadala po ng Ama na nasa langit. Punta dito sa mundo. Ganun po tayo kamahal ng ating Ama at ganun niya po tayo gustong abutin. But as the Lord and Savior of our lives, sa katahimikan ng ating mga puso, tayo'y patuloy na lumapit sa Kanya ng may pagpapasalamat at may pagsamba. He deserves all the praise. He deserves all the glory. And He deserves each and every one of our thanksgiving. Yan po ang maaari nating ibalik sa Kanya sa kabila po ng kaligtasan na ibinigay niya sa atin, ng buhay niya na ipinanganak dito sa mundo. Pasasalamat at pagsamba, mga kapatid. Sige po, inaanyayahan ko po kayo na pumikit at samahan niyo po ako habang kayo po ipapanalangin ko. Pumikit po tayo at manalangin. Panginoong Diyos, Panginoong Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa dakila mong regalo ng inyong anak na si Jesus. Salamat po sa pag-ibig na inyong pinakita sa pamamagitan ng kanyang kapanganakan. We thank you, dear Father. We thank you. We thank you. We thank you. Punuin mo po ang aming mga puso ng tunay na kagalakan, kapayapaan, at pag-asa na nagmumula lamang sa inyo. Tulungan mo po kami at ang bawat isa na kasama ko ngayong umagang ito, nagdarasal, lumalapit sa inyo. Tulungan mo po kami na ipamuhay namin ang aming pananampalataya at ipahayag si Kristo sa aming mga salita at sa aming mga gawa. At naway sa bawat araw ng aming buhay, siya ang aming sentro at dahilan ng aming kagalakan. And He is. He will always is. We give you all the glory. We give you all the honor, O Lord. Kulang man ito na kami mga mahihina, kami makasalanan, kami ay punong-puno ng panghihina at pagdududa. Kami po ay punong-puno ng pagkakamali. Pero Lord, idinala niyo po ang inyong anak rito sa mundo. At salamat po. We can never say thank you enough, O Lord. And it will not be enough. But with our hearts, with all our heart, we thank you, dear Father. We thank you, dear God. We thank you for the birth of your Son, Jesus Christ. Muli sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng pasasalamat, kataas-taasang pagpapasalamat, pagpupuri, at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. And everyone say Amen. Amen. Maraming salamat po at kahit sa maiksing oras na ito, ako po nananalangin na kahit papaano po nakapulot po kayo at kahit papaano po naramdaman niyo po ang ating mensahe ng ating Panginoon sa umaga nito.
Ako po'y nagpapasalamat at muli, God bless po sa lahat at hanggang po sa susunod na buwan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. Amen po.